Isang 11-year-old na babae mula po sa Tinambak, Camarines Sur ang naglakad po ng 14 o humigit kumulang 14 kilometers para lamang po maghain ng petisyon at liham sa ating Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po ng kanilang nararanasan na pang-aabuso, pananakot at kung ano pang hindi magandang gawain, di umano, na nararanasan nga po ng kanilang pamilya at komunidad mula po sa isang opisyalis po ng barangay. Yan po ang ating pag-uusapan sa oras na ito mga tol. Pero bago tayo magpatuloy, ngayon po ay April 1, 2026. Hindi na po ito April Fool's Day, Yung topic natin, seryoso po ito at nakakaantig ng damdamin yung pangyayari. Pero masaya ako sapagkat agad pong naaksyonan ito ng ating Pangulo at ng gobyerno. Kaya naman, bago tayo magpatuloy mga tol, huwag nyo sanang kalimutang mag-like at kung pwede, i-share nyo na rin po ito pong ating live stream. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Nagpapasalamat din ako bago ko makalimutan sa lahat ng mga sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at dito po sa ating programa. Ito na nga po yung balita, mga tol. Biruin ninyo, sa isang 11-year-old na babae, napakamurang edad po na ito, pero naisip niya yung ganitong kaparaanan para lamang maiparating sa ating gobyerno yung problema na kanila pong kinasasadlakan. Hindi po dahil ito ay nangyari sa paligid lamang kung hindi ginusto ng ibang personalidad katulad po ng inaakusahan po dito. May magandang balita po tayo mamaya na papanoorin kaugnay po ng akusasyon po na ito. Pero sa ngayon, puntahan muna natin yung balita mula po sa GMA News. Magpapadala daw ng pulis si Pangulong Bongbong Marcos bilang proteksyon sa batang babaeng taga Camarines Sur na nagpadala sa kanya ng liham kaugnay sa pang-aabuso sa kanilang lugar. Sabi ni Pangulong Marcos, hahanapin din ng mga pulis sa mga nanakit sa batang babae at kanyang mga kasama. Titiyakin daw ng Pangulo na patuloy na makakapag-aral ang mga bata at tutulungan siya at kanyang mga kasama. Ang batang taga Camarines Sur ay mula sa isang non-profit organization. Sumulat siya sa Pangulo para ikwento ang kanilang naging karanasan. Ang isa raw sa mga kanyang kasama umano'y inabuso, kinidnap at muling inabuso ng anak at tauhan ng isang kagawad sa kanilang lugar. Dahil daw rito ay hindi na pumasok ang bata sa paaralan. Bukod dito, pinagbantaan na rin umano sila ng kagawad, pinutol ang kanilang kuryente at ang mga kable sa isang balon para mawalan sila ng tubig. Nagsunog din daw ng damo ang kagawad para patayin umano sila. Ang tanong ng bata, paano sila makakapagbasa kung sila inaabuso? Grabe, Ilang bata gusto rin nilang makapunta sa paaralan ng ligtas. Grabe po itong balita na ito, pero meron pong maganda dito kasi unahan ko na, arestado na po yung akusadong tinuturo po dito. Pero basahin po natin yung mismong mga related details po dito, yung kabuuan. At unahin po natin yung liham in English nito pong bata. Siguro naman, total, publicly available naman po itong impormasyon, kaya banggitin ko na rin po yung kanyang pangalan. Maureen M. De Los Santos. Maureen Maestre Campo. I do not know bakit may ganong sitwasyon dito na parang sa ilalim, Maureen Maestre Campo, tapos Maureen, I believe baka middle name yung Maestre Campo, At ito po siya. Yan, di na natin i-zoom yung kanyang muka, pero at least na ipakita natin na ito yung actual na paglalakad ng bata. Nakalagay po dito, I just want to go to school without being raped. Po? At puntahan na po natin yung mismong sulat nito pong bata. Sabi po dito, sa letter na may petsang March 30, 2026, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Malacanang Palace, JP Laurel Street, San Miguel, Manila, Philippines, 1005. Dear President Marcos, I walk
out of my graduation today at Calooco Elementary School to submit a petition at the office of the Sangguniang Panglungsod versus a kagawad of our town, Barangay Calooco, Tinambak. I will be praying and walking about 14 kilometers with my ate Camille. See, I am a Redeemer kid. I have 28 brothers and sisters at Redeemer Homeless Mission, a Christian non-profit dedicated to lifting homeless children and families. I have been here since the beginning of this mission in Manila at the Papburi Popsicle Shop in East Camias, Quezon City, where we sheltered over 72 homeless clients on March 20 to 28, 2020. I was 6 years old then, and I was in every feeding. I have seen this ministry grow to what it is today. We have taught over 35 children how to read. We help feed, clothe, and bring people to the hospital when they are sick. We raise money and make sure the kids have milk and diapers. We even help kids get their birth certificates, having done 43 of them already to date. We also raise money and help families build homes, replace roofing and walls after a storm. There are 4 mothers here, including mine, Mama Michelle. They help us cook, do laundry, do our homework, and we have created our own version of the Lord's family, lifting each other up in seasons of life. In the last year, you have been at the forefront of EDCOM 1, the first Congressional Commission on Education, encouraging kids like me to read. May I share with you my experience from the mission field on the ground with the poor people. Kids like me love to read, and we would do it every day, even or if given the opportunity. One of my sisters, Ivy Bernacer Elpa, loves to read, but on her way home from school on November 17, 2022, and on February 14, 2023, she was raped twice by a son of a kagawad in our town. Ivy got pregnant from the first rape, and the kagawad kidnapped her, sent her to Montalban, and had the baby aborted and murdered. Then, the tauhan they sent with Ivy raped her again, and she now no longer goes to school. This kagawad has another son too that raped a girl in 2018. As a child, I have watched this kagawad threaten us, cut and steal our electrical wires so we have no electricity, and cut and steal the wires to our balon so we have no water. I have seen him set grass fires to kill us, put nails in our tires, destroy our coconut plants, and steal our tanim. Many of the families here stay in survival mode because of government. People make life very, very difficult. Question, Mr. President. How will we read if we are being raped? How will we read if our own government people cut our electrical wire so we have no lights? How will we read if our kagawad cut our balon wires and so we have no water? We are kids. We are not involved in your political parties. I just want to go to school without being raped. So can you please help us? By the time you read this,
I will be on my prayer walk. The petition which I will submit at the Tinambak has 201 signatures from our community including Kapitan Geson and Kagawad Terobias, Kagawad Yanan, Kagawad Tatel, and Kagawad Ipin who have supported us. We are so grateful for their love for the children. There is so much I want to share. So maybe if you had some time, you could walk with me. I'll make you kwento. Thank you for your time, sir. We are praying for you. May the Father give you the fortitude to protect the children of Caloocan and the entire Philippines. In him, Maureen M. De Los Santos, 11 years old with honors. Matalino tong bata, ano? Grade 6, Caloocan Elementary School, Tinambak. Oh, call me through Ate Camille. Meron pang number po dito. At ito po ay napansin agad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga po yung naging comment niya. Although nakakrap po ito, marahil isang public post po siguro ito, no? Related to this viral issue. Kaya ang laki talaga ng naitutulong mga tol ng social media. May segue ko lang bahagya. Ano? Ang dami ng mga naging maganda ang kinabukasan dahil po sa power ng social media. Kung nagagamit lamang talaga ng tama. Ang isa sa magandang halimbawa yung police officer, yung soldier na si Captain Den Hakuba. Ano? And siya po ay maikwento ko lang, ano, nabulag sa kanyang pagsisilbi sa bayan during the Duterte administration. Tapos inaruga naman siya ng Duterte administration in fairness, ano. But unfortunately, may mga rules na sinusunod sa AFP na eventually nagdulot sa kanyang pagkakatanggal sa serbisyo. At napanood ko mismo yung viral video na yon, no, ni Captain Hakuba, the Captain Blind kung tawagin, with his daughter, no? Nakakaantig talaga ng damdamin yon. I believe inireaksyonan din po natin yon before, no? Talagang nangilid ang luha ko doon kasi ako mababaw lang ang luha ko, mga tol, iyakin akong tao sa totoo lang. But it doesn't mean na kapag tayo umiiyak, kaduwagan. No? May mga ganun tao lang talaga na mababaw ang luha, tulad ko, at naantig talaga ako. Parang ang sakit sa kalooban na sa kabila nung halos ibigay niya na yung kanyang buhay, na uwi nga po ito sa kanyang pagiging PWD o pagkabulag, ganun pa ang naisukli ng gobyerno sa kanyang paglilingkod. Tinanggal po siya sa serbisyo for permanent disability. Pero nung yun po ay mapanood ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po nagdalawang salita. Inutos niya kagad sa ating Chief of Staff na si General Romeo Browner Jr. na i-reinstate ito pong si Captain Hakuba at i-promote pa to Major. No? Kaya ang blessing talagang nandoon. At yan yung mga halimbawa ng power of social media. And dito, nakakalungkot lalo yung pinagdadaanan ng mga bata. Kasi biktima po sila ng karumal-dumal na krimen na panggagahasa. Alam niyo, hindi po isolated itong mga ganitong situation. No? Minsan, marami tayong nakukuhang impormasyon na ganito, kaso lang wala din tayong magawa kasi yung mismong parties involved ayaw din po makipagtulungan. Maraming pagkakataon na may mga anak, yung tinatawag na incestuous rape, no? Sarili pong magulang, ama, ginahasa yung anak. Pero mas pinoprotektahan ng nanay yung asawa, kaya hindi po nagagawa ng bata na magsumbong, natatakot, no? Tapos kinalaunan mapag-aalaman na lamang, kaya saka lamang nakakaaksyon ang ating mga otoridad. Ang daming mga ganon. At in previous cases, no, may mga kwento nga na malalaman mo na lamang yung tao pala biktima ng panggagahasa nung kabataan po nila, pero hindi na sila nakapaggawang magsumbong for several factors. Ayoko nang balikan yung mga sitwasyon. Yan po yung nakalap ko na mga eksperyensa nung ako po'y pulis pa
At bilang guru din, ang dami kong nahagip na mga ganitong sitwasyon. At salamat, meron pong isang bata ngayon na naglakas loob para po protektahan ng kapwa niya bata, at ito'y napansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po dito ng ating Pangulo, "My dear Maureen, your letter has reached me and brought me close to tears and made me very angry. No? I am sending policemen to you and your sisters to protect you and to find anyone who has hurt any of you. I will make sure that you will be able to continue reading and studying as much as you want. You are very brave, intelligent, and very kind girl. And I will make sure to help you and your sisters in any way you need. P.S. If there is anything else that you need, just get in touch with us and we will help." At syempre, agad pong umaksyon dito ang ating kapulisan, no? Kaya dito po sa shared post ni Juan Sandugo mula po sa GMA News, ay ito po yung impormasyon na makakapagpasaya sa atin somehow. Sapagkat sinasabi po dito ni General Melencio Nartates Jr. na nasa kustodiya na po yung suspect. Pakinggan po natin ito, mga tol. As early as 12 noon yesterday, I have already directed the concerned units, particularly RD of PRO5, RD of NCRPO, RD of 4A, the CIDG, as well as the District Director of QCPP. As of now, for your information, a case had been filed already for the case of rape that was November 17, 2023 and February 14, 13, 2023. Nakakulong na yung suspect doon. He is now accused. Accused na siya, hindi na siya responded. He's nakakulong. Trial on the merits. Upon inquiry dun sa court concerned in Bicol. As early as Okay. 12 noon yesterday, I have already directed the November 17, 2022 and February 14, 2023 respectively, allegedly nangyari yung panggagahasa po doon sa isang bata, ano? At salamat sa swift action dito ng ating kapulisan. Pangulo ba naman yung nakapansin? Ewan ko na lang pagka magpapakaang-kaang pa ang tropa po dito. At salamat dahil ito po kasi ay isang halimbawa ng karumal-dumal na krimen, no? Bata, statutory rape po ito, mga tol eh. Kaparusahan po nito, sana merong bitay eh. Kaso lang wala po tayong bitay eh. No? Oy, Honda Vega, salamat, nandito ka. Magtawag ka pa ng mga tatanga-tangang Duterte supporter ha, para madagdagan yung nanonood sa atin. Karumal-dumal po ito, kaya sana merong bitay pero wala eh. Kaya ito po may kaparusahan lamang ng reklusyon perpetua o pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years. Kung anak ng kagawad, probably ang edad niyan mga 20 pataas. After service of maximum 40 years, kung sakasakali, lalabas pa at the age of 60, anak ng tetin talaga. No? Asa lang, wala tayong magagawa. That's the law. No? Kaya ako, mga tol, to be honest with you, gusto ko magkaroon ng bitay eh. No? May mga krimen kasi talaga na hindi na katanggap-tanggap na magbabago pa yung gumawa po nito. No? Yung mga corrupt public official, dapat yan, bitay din yan eh. Kasi lintik ang pagpapahirap na ginagawa po niyan sa ating bansa at mga kababayang Pilipino. At syempre, bukod po sa aksyon ng ating kapulisan, agad pong tumugon ang DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Kaya shinare niya po yung balita ng ABS-CBN News kung saan siya din naman po ang tampok at yung pamilya o mga kabataan po na ito. No? Sabi po dito ni Secretary Gatchalian, alinsunod sa utos ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos,
Nahanap na ng DSWD ang batang sumulat ng liham sa ating Pangulo. Tutulungan natin siya at ang kanyang mga kasama sa shelter sa pamamagitan ng psycho-emotional counseling mula sa ating mga social workers. Magkakaloob din ng tulong pinansyal para sa kanilang mga pamilya upang maayos ang kanilang kabuhayan. Tutulungan din ng ating mga social workers ang kaibigan niya na naging biktima ng karahasan na magsampa ng kaso. Narinig na po natin, nasa kustodiya na po ng pulis, sinampahan na po ng kaso. No? Lahat ng assistance para sa kanilang shelter na tinutuluyan ay gagawin din. At sana para masigurado yung pag-aaral ng bata, scholarship, maibigay dito po sa mga bata po na ito. No? Kasi kinakailangan pa ba na mag-viral ang isang sitwasyon para lamang po matulungan? Siyempre, hindi. Kaso lang, hindi rin naman malalaman po ito ng ating Pangulo kung hindi po dahil sa power ng social media. No? Pero, sana, ito in general, yung mga ganitong sitwasyon, hindi na mangyari. No? At hindi na kinakailangan pang mag-viral para lamang matugunan yung kanilang mga challenging situation. Ganun pa man, wala eh. Siguro isang way lang talaga para mismo mapansin ng ating Pangulo yung power ng social media sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga kababayan. Kumalat ito, nag-viral po ito at nakarating po sa kaalaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Medyo huli na sa parte ng biktima kasi tumagal ang sitwasyon, no? Pero sabi nga, huli man, maihahabol pa rin. Katarungan po ang pinakamahalaga dito eh. Nangyari yung panggagahasa November 17, 2022 at February 14, 2023. Lumipas po ang maraming taon. Ilang taon yon? 24, 25, almost 3 years, no? Bago po naaksyonan ng ating otoridad dahil na rin po siyempre sa tapang nito pong 11-year-old na naglakad ng humigit kumulang 14 kilometers para lamang maihain niya yung petisyon at liham niya para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang lesson dito mga tol? Una, yung power of social media, no? Maganda talaga ang social media kung tutuusin kung magagamit po ito ng tama. Katulad po nito, nagamit sa tama, nakatulong doon sa biktima at sa mga nakakaranas po ng tinatawag niyang pananakot, pang-aabuso, at kung ano pang hindi magandang ginagawa sa kanila. Biruin ninyo, kinuwento niya, no? Na para lamang sila'y gipitin, pinutulan sila ng tubig. Tapos, sinunog yung linyada ng kanilang mga kuryente para mawalan sila ng kuryente. Tinangka pa silang patayin sa pamamagitan ng pagsunog doon po sa mga damo na nakapaligid sa kanilang lugar. Ganun po ka walang hiya yung mga involved po dito na suspect na ngayon sinasabi ni General Melencio Nartates Jr. na mga akusado na kasi na mukhang aakit na ito sa korte, ano? At pangalawa mga tol, yung sana iwasan natin yung paggamit ng social media sa hindi maayos na kaparaanan. 'Di ba? Good at bad meron eh. Pagka maganda rin ang maidudulot para sa ating lipunan at sa mga kapwa natin Pilipino. Ang masakit na katotohanan dito, katulad ni Honda Vega, ginagamit yung social media para pagbantaan ako. No? Di ko nalang pinapansin eh. Magsalita ng mga hindi maganda sa aking pagkatao at sa aking pamilya. Yun ang problema. Sa mga katulad nilang Duterte supporter na ang alam, manakot, magpakalat ng kasinungalingan, at kung ano man yung mga napakawalang hiyang intensyon nila sa kapwa nila. Ginagamit nila ang social media. Hindi maganda yon. Ano?
Mas maganda, doon tayo sa mas makakabuti. O, katulad nung ginagawa po natin dito, no? Na tayo nagre-react lamang sa mga balita at hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Kasi pagka ikaw ay nagpapakalat ng fake news, niloloko mo sino? Kapwa mo Pilipino. Ang masakit, may mga naniniwala eh. Tapos yung mga naniniwala, naliligaw na ng landas. O tingnan nyo, galit na galit sila sa gobyerno. Kasi ang pinapakalat nila, wala daw ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Eh, ang daming ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Hindi lang nila nakikita kasi binubulag nila sarili nila. Lalo ngayon sa challenging situation na kinasasadlakan po natin, no? Kasi ayaw nilang gamitin yung salitang krisis eh. O ito, katulad nito, yung mga naka-upload na video ng ating Pangulo sa kanyang Facebook page. O ito, we are making sure that rising fuel costs do not translate into higher food prices. O, ito, power of social media ito. Direktang nakakapagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa atin. No? Na hindi na kinakailangan pang dumaan sa balita. Kasi siya na mismo yung nakikita natin eh. Siya na mismo yung balita. O, pakinggan po natin ito. Ito ang isa sa mga halimbawa na may ginagawa ang ating Pangulo sa kasalukuyan pong problemang kinakaharap po ng bansa at ng bawat Pilipino. Huwag nilang palabasin, gamitin ng social media na walang ginagawa po ang ating gobyerno o ang ating Pangulo. Pakinggan po natin ang Pangulo po natin dito. Lahat. Kahapon, nagtipon muli ang buong Uplift Committee. Kasama dyan ay ang Executive Secretary, mga kalihim ng Department of Energy, ang Department of Transport, ang DSWD, ang Department of Agriculture, Department of Finance, ang Department of Development at ang DBM. Magbula pa man nang nagsimula ang gulo sa Middle East, agad na kami nagpupulong ang mga miyembro ng Uplift at tinitignan namin ang dapat tugisin sa iba't ibang mga sektor. Kaya continuation lamang po ito na aming isang buwan ng ginagawa. At formal nating itinatag ang Uplift upang mas mabilis na maprotektahan ang bawat Pilipino. Simulan po natin sa pagkain. Kapag tumaas kasi ang presyo ng langis, sumusunod ang presyo ng pagkain. Yun ang ayaw naming mangyari. Nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. At ilalabas natin ang executive order para maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Pinalalawak din ang 20 peso rice program. May 627 na ng center sa buong bansa. Ito ay naging mas malawak dahil dati ang aming pinoprovide sa 20 pesos rice ay 600 tons. Ay ngayon umakyat na sa 2,000 tons dahil tumaas ang demand. Meron ding dadating na tulong galing sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 2,325 pesos bawat isa sa Abril. Mayroon ding fuel subsidy para sa mahigit na 40,000 na magsasaka. Ang ating naman mga mangingisda makakatanggap na ng halos 100,000 na fuel card at fuel voucher. Sa ngayon, ang presyo ng basic necessities at prime commodities ay nananatiling nasa suggested retail price levels. Kasama na dito ang bigas. Ito po ang mga primary commodities, 205 na commodities na kinokontrol po natin ang presyo. Patuloy tayong nakikipag-usap sa manufacturer at retailer na hindi sila magtaas muna ng presyo hanggang sa susunod na buwan. Sa ilalim din ng EO 110, binigyan natin ang DOE, PNOC at PNOCEC ang kapangyarihan kumilos ng mas mabilis sa pagbili ng langis. At ginawa naman nila ito. Nag-order na ang PNOCEC ng 1.04 milyong bariles ng diesel. Meron ding 142,000 na bariles na i-deliver ngayong linggo. Ang natitira ay darating sa buwan ng Abril. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso
para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito nadandag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Noong March 25, nilagdaan ko ang Republic Act number 12316. Itong batas na ito ay nagbibigay sa akin ng kapangyarihang suspindihin ang excise tax sa langis kapag kinakailangan. Magtatagpo ang DBCC ngayong linggo para ibigay ang kanilang pag-aaral dito sa bagay na ito sa excise tax. Oy mga tol, putulin lang natin kasi mukhang merong kaunting pagtutuwid dapat tayong gawin sa impormasyon. Ito na po puntahan muna natin yung Facebook page ng Philippine National Police. Kasi doon po sa nabanggit ko kanina, parang ngayon lang na-actionan. Mali po ako, I stand corrected. Doon lang tayo sa tama at dapat. Naglabas po ng pahayag ang Philippine National Police at ito nga po, para mas maganda, ipatagalog na lang natin kay ChatGPT. Translate in Tagalog. Buti nakita ko kagad. Kasi parang masisisi ko pa ang gobyerno dahil mabagal ang aksyon pero meron naman pala agad aksyon. Ito po, kasi as early as 2023 pala, meron na po itong naisampa na pala ito sa hukuman. Pahayag ng PNP ukol sa investigasyon kaugnay ng viral na liham ng isang estudyante. Again, I stand corrected I'm sorry. Hindi ko alam yung buong detalye. Yun talaga yung, bago tayo dapat magbitiw ng salita, alamin muna natin kung ano yung buong konteksto or detalye. Ang Philippine National Police ay agad na kumilos bilang tugon sa isang viral na social media post na may kinalaman sa liham ng isang estudyante na nakatuon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang mga unit ng pulisya sa Camarines Sur ay agad nagsagawa ng verifikasyon sa lugar. Ang mga tauhan mula sa Tinambak Municipal Police Station kasama ang mga investigador mula sa Provincial Investigation and Detective Management Unit ay nagtungo sa Barangay Calooco upang beripikahin ang mga alegasyon at makipag-ugnayan sa mga kinauukulang individual. Batay sa verifikasyon, ang mga isyong inilahad ay may kinalaman sa umano'y panghaharas, mga isyu sa kaligtasan ng komunidad at isang naunang kaso ng panggagahasa. Ayon sa tala ng pulisya, ang kasong rape ay naisampa noong 2023 at kasalukuyang nililitis sa Regional Trial Court. At ang akusado ay nasa kustodiya na sa Tinangis Penal Farm. Nagsagawa rin ng mga panayam sa pamilya ng estudyante, mga opisyal ng barangay at sa umano'y biktima. Sinuri rin ng PNP ang hiwalay na reklamo tungkol sa nawawalang electrical drop wires na dati nang nai-report sa barangay. Ngunit hindi natuloy ang mediation dahil sa hindi pagdalo ng mga sangkot na partido. Nagpatuloy ang follow-up operations upang masuri ang sitwasyon sa lugar at matiyak na lahat ng mga alalahanin, lalo na ang may kinalaman sa menor de edad, ay maayos na matugunan. Tinitiyak ng PNP sa publiko na ang mga ulat na may kinalaman sa kaligtasan ng mga bata ay agarang tinutugunan. Nananatili kaming nakatuon sa masusing investigasyon, patuloy na koordinasyon sa mga kinauukulang ahensya at mabilis at angkop na aksyon upang maprotektahan ang bawat miyembro ng komunidad. Mula po kay Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., hepe po ng pambansang pulisya ng Pilipinas. O yan naituwid na po natin. Agad na po pala itong naaksyonan ng naipaalam sa ating otoridad as early as 2023. Ito po ay nililitis na sa Regional Trial Court at ang akusado ay nasa kustodiya na po sa Tinangis Penal Farm. Balik po tayo dito po sa pinanonood po natin na balita mula po kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa visa ng EO-110, may kakayahan na ang Department of Energy na magrekomenda ng aksyon sa ERC tungkol sa operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM upang mabantayan ang presyo ng kuryente
at maiwasan ang biglaang pagtaas nito. Simula March 26, pansamantalang sinuspindinan ng RERC ang WESM. Ibig sabihin, ipatutupad na ang optimal dispatch ng mas murang energy source tulad ng renewable. Magkakaroon din ng kontrol ang gobyerno sa presyuhan sa WESM. Kasalukuyan itong inaayos na ng ERC. At para sa pangmatagalang solusyon, matagumpay na nag-drill ang Camago 3 well. Nagpo-produce ito ng hanggang 60 million cubic feet ng gas bawat araw. Ang Malampaya gas ay nagkakahalaga ng 480 na piso kada kilowatt hour. Ang imported na LNG naman ay 10 piso at 30 sentimo. Malaki po ang pagkakaiba. At ito ay sarili nating yaman. Para sa mga mananakay, 50% discount na sa LRT2 at MRT3 para sa lahat. Mahigit 12 milyong karagdagang pasahero ang makikinabang dito. Patuloy din ang libreng sakay sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Metro Davao. May temporary toll discount para sa mga jeepney sa bus at sa freight food transport sa NLEX, SLEX at STAR. Simula April 15, piso na lang ang RoRo terminal fee para sa mga sasakyang may dala ng agricultural products. 2.5 billion piso ang inilaan naman para sa fuel subsidy ng mahigit na 1.4 milyong driver beneficiary at unit. Nakatanggap na ng fuel subsidy ang 155 na driver at 55,252 na unit. Ito ay nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Mahigit 256,000 na transport workers sa Metro Manila ang nakatanggap na ng 5,000 na cash assistance. May 1.28 billion pa na ibibigay. Magsisimula na ang nationwide na pagbigay sa April 6. Kumustahin din naman natin ang lagay ng ating mga OFW. Mula March 5 hanggang March 29, nasa 2,551 na OFW na at 835 ng kanilang dependent ang nakauwi na sa bansa. Meron din tayong reintegration program upang masuportahan ang kanilang pagsisimula muli dito sa ating bansa. As of March 27, 18,394 na OFW na nasa gitnang silangan ay nabigyan na ng tulong gaya ng pagkain, temporary shelter, medical aid, transportation, financial support at repatriation. Habang may Pilipinong nangangailangan ng tulong, patuloy kaming magsusumikap na ipaabot ito. Hindi kami titigil sa pagkilos hanggang maramdaman ito sa bawat tahanan. Ngayong Semana Santa, sa ating pagninilay at panalangin, naway isama po natin sa ating dasal ang kapayapaan at kaginawaan ng lahat. Bilang Pilipino, ipakita natin ang likas na pakikipagkapwa natin, maging mapag-unawa, maging mapagbigay, maging mapagmahal na Pilipino. Yan, napakinggan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos ha, nagtatrabaho. No, wag nilang palabasin na hindi po kumikilos ang gobyerno. Kaya babalik tayo doon po sa power ng social media, gamitin po natin ito sa mabuting kaparaanan. Sabi nga po ni Undersecretary Claire Castro sa naging katanungan sa kanya ng isang reporter, kaugnay po ng bashers at detractors ng Pangulo at niya, pakinggan nyo na lamang po para sa kanya na mismo manggaling yung mismong pahayag. Ano? Pero ito tama naman. Kasi yung mga ganitong observation, kapag sinunod po ng bawat Pilipino, no? Yung iniwasan po natin, yung kung hindi naman tayo makakatulong at kung wala naman tayong masasabing mabuti, tumigil na lang tayo, malaki po maitutulong noon. The mere fact na titigil ka sa paninira mo, sa kapwa mo, makakatulong ka na eh. Pakinggan po ninyo ito. Ma'am, in this time of reflection, ano po ang message niyo sa inyo mga as a detractors muna ni Pangulong Marcos and then sa mga bashers niyo, namely Harry Roque and Vice President? Inamin mo, basher sila. So, ibig sabihin, pag basher,
Wala bang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinion? Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda Mm. at kundi paninira lamang, tumigil muna sila or tumigil na sila permanently. At makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para sa ika-aangat ng ating bansa at ika-aangat din po ng bawat Pilipino. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Mm. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. O, di ba? Alam niyo mga basher at detractor, kung kayo'y titigil, nakatulong na kayo eh. Huwag na kayong tumulong. Literally, huwag na kayong maghatid ng tulong. Ang pinakatulong niya lang yung tumigil kayo sa pambabash ninyo, no? Pakinggan natin yung latest interview kay Yuse Claire Castro. Kaugnay pa rin sa pagtugon ng pamahalaan sa mega oil price hikes at iba pang issue, kausapin natin si Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Yes, good morning Rafi. Good morning sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Opo, ilang araw po matapos ipatupad yung National Energy Emergency, masasabi niyo bang kahit paano ay nabawasan na yung epekto ng oil crisis sa bansa? Rafi, sa ngayon ay hindi pa pinapatupad yung emergency powers kasi meron itong sa batas ay magkakaroon lang to ng visa, magiging effective lamang ito 15 days after the publication. Pero sa ngayon, kahit hindi pa po ito na papatupad, dahil nga ito yung sinasabi ng batas, nagsusumika po ang gobyerno na maibsan ang impact nitong krisis sa Middle East. At patuloy pa rin po ang supply ng produktong petrolyo sa atin at yan po ang utos ng Pangulo. O, di ba? Instead na nagpapakalat kayo ng mga kasinungalingan, dapat ito pinapakalat. No? Yung mga mabubuting ginagawa ng gobyerno, dapat nalalaman ng ating kapwa Pilipino eh. Pero pasensya na kayo kung hindi ako masyadong tumatalakay sa mga programa ng ating gobyerno kasi mas oriented ako sa pag-criticize sa mga Duterte. Yun yung feeling ko talaga ngayon na dapat kong gawin eh. No? Maghanap ng pananagutan, particular dito po kay Sara Duterte. Marami naman pong mga tumatalakay na mga kapwa po natin vloggers kaugnay po ng mga programa ng ating gobyerno. Nabanggit ko lamang ito kasi o na-share natin ngayon ito dahil nga po doon sa tinatawag na power of social media. Instead na gamitin po natin sa negatibo, maging positibo po tayo. Kung wala po tayong kakayahang tumulong, kaya nating tumulong sa pamamagitan ng wag naman mababash, no? Wag naman babash. Wag nang maging detractors or obstructionist. O ngayon, babalikan ako ng mga Duterte supporter. Binabash mo si Sara Duterte. Hindi ko naman binabash si Sara Duterte. Nagre-react ako sa balita. No, hindi ako gumagawa ng kwento. O, mga Duterte supporter, sabihin nyo nga kung kailan ako gumawa ng kwento dito. Pag ako'y gumawa ng kwento dito sa aking programa, titigil ako sa pagbablog ko. Oo. Kasi lahat ng ginawa po natin dito, reaction lang po natin sa mga balita. Hindi po gawa-gawa ang kwento o hindi po ako gumagawa ng kwento kaugnay kay Sara Duterte. Kung sinasabi ko man na siya'y luka-luka kasi balita po iyon dahil sinabi po iyon ni Ramon Tulfo. No? Kung sinabi ko po dito na siya po'y nagbanta sa ating Pangulo, siya mismo ang nag-create ng balita. Dahil siya yung nagbanta sa buhay ng ating Pangulo, sa ating unang ginang at sa dating speaker. Kung sinabi kong siya po'y nanapak, totoo naman po yung nanapak siya ng sheriff nung siya po'y mayor ng City of Davao. Wala po tayong kasinungalingan na sinasabi dito. No? Lahat po yan nakabase sa balita. Kung meron kayong uulitin ko, no, na ebidensya na ako po'y nagpakalat ng kasinungalingan dito, sige, ititigil ko yung aking programa. Kanina nga, nagkamali ako ng bahagya dahil parang nasisisi ko yung ating otoridad, ang bagal na aksyon. Pero itinuwid ko kaagad nung makita ko yung tamang balita. Ayon po sa Philippine National Police, as early as 2023, gumugulong na po yung kaso ng panggagahasa sa Regional Trial Court. Anyways, tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Yuse Claire sa ginagawa po ng ating gobyerno. Ang ibig ko pong sabihin, Yusek, yung EO,
na ipinalabas ng Pangulo. Ano na pong epekto nito so far? Yung EO 110, Opo, oho. oo. Sa ngayon kasi ay nagkaroon tayo ng, nung Lunes ay nagkaroon ng meeting, ang uplift at ang sabi nga ng Pangulo, even prior, no? Even prior na nagkaroon tayo ng EO 110, ng uplift, ay ang pag-meeting po ng Pangulo, pakikipag-usap po sa mga ahensya ng gobyerno, ay nandun na po, even prior to the EO 110. So ngayon po makikita po natin na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho po ng gobyerno at mas mabilis po, mas napabilis pa po para po maagarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sabi po kasi ng DOE, averted na raw yung crisis dahil dumami na yung supply ng crude on average dito po sa Pilipinas at may mga darating pa ngayong Abril. So ganun ang ubang sitwasyon ngayon, averted na yung crisis pero mahal pa rin talaga yung gasolina at diesel. Ay, address natin ito, no? Merong concern yung nanonood sa atin, si Trade for Investment. Kung 2023 pa pala nakasuhan, bakit ngayon lang gumalaw yung authorities? Hindi po tama yan eh. Parang ako po kanina, mali eh. Kasi the moment po na nakasuhan yung tao, umaksyon na po sila. Di ba? The moment na naaresto yung tao, nasa kustodiya po ng korte na ngayon, umaksyon na po sila. Umaksyon na ang ating otoridad. Eh kung sasabihin nyo naman, doon sa ibang mga bagay, may aksyon naman ginawa. Ang problema, yung barangay, hindi po nila napagkasundo yung parties dahil hindi po ito uma-attend ng mga pagdinig ng barangay. O doon sa parte na yun, may kabagalan. No? Kinakailangan pang mag-viral para lamang maging mabilis ang aksyon. Pero ang sasabihin po natin na walang bakit ngayon lang gumalaw yung mga authorities, in short, ay parang walang naging aksyon, ituwid po natin yan. Parang ako kanina, nagkamali. Parang ikaw siguro, kararating mo lang din Trade for Investment, nagkamali rin ikaw. Kaya ganun lang naman yon. Ano? Pag nagkamali tayo, aminin po natin yung pagkakamali natin, ituwid natin. At ganun po yung ginawa natin kanina. Parang nasisisi ko ang otoridad dahil mabagal ang aksyon. Pero hindi naman pala kasi nilinaw po ng ating kapulisan na meron pong aksyon na ginawa na at ito nga po ay nakakulong na yung tao. No? Nasa regional trial court na. Pero sana, kaso hanggang sana lang tayo eh. Bitay sana maging hatol eh, no? At wala tayong magagawa, wala pong bitay na nagpaparusa. Anyway, mga tol, maraming salamat sa 600 plus, umabot tayo ng 700 plus watching from our YouTube channel. Nagtaka ko anong nangyari sa ating Facebook, ang nanonood lamang 14. Hindi ako sanay nang nanonood sa Facebook 14. At least nasa 100 tayo lagi eh sa mga Facebook pages po natin. Pero ganun pa man, di ko alam kung anong nangyari. Maraming salamat pa rin sa 15 na manonood po natin sa Facebook at 600 plus na manonood po natin natitira sa YouTube channel po natin. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.